pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa cholesterol and statins. Ano po ba yung statins? Ito ho ang tawag natin sa mga anti-cholesterol medication. Now, when we say cholesterol, ito ho ay isang waxy, fat-like substance that is found sa every cell ho ng ating katawan. At kadalasan ho kasi ang pag sinabing cholesterol, ang concept ng tao, bad agad, no? Isip nila agad stroke, heart attack. But may mga biological function din ho ang cholesterol. But ang bad ho doon, pagka too much ng cholesterol, above normal limit, yun ho ang dangerous. Now, it plays an important role sa atin hong cell membrane structure. So nakatutulong ito mag-keep ng cell wall flexible, yung pinaka-forma ho ng ating cells. And also, involved din ho yan sa hormonal production, which is precursor for estrogen, testosterone, and cortisol. Ang cortisol ho, pag nai-stress tayo, tumataas ho ang cholesterol production. Kaya sa mga stressful ang buhay, no? So pilitin niyo pong huwag kayong mai-stress kasi you produce cortisol hormone. Pagka-stress kayo, and automatic yan, it will increase your cholesterol production. Also, cholesterol is play an important role sa vitamin D synthesis that is converted by sunlight on the skin. And also sa bile production din, nakatutulong ho ito mag-digest ng fats. And ang atin hong types ng cholesterol or lipoprotein, nangunguna ho si LDL or low density lipoprotein, which is ito ho ang tinatawag nating bad cholesterol. Nagdi-deliver ho ito ng cholesterol sa tissues, nagbi-build up ho ito sa arterial wall, nagpo-produce ng plaque formation and atherosclerosis. So ganito po kasi yun. Pagka high blood kayo, masikip po siyempre yung ugat ninyo. Ngayon siyempre dadaan yung blood. Masikip nga ho. So ang nangyayari, nagagasgas ho ng blood na dumadaan yung endothelium, yung pinaka-innermost lining ng ating arteries. At doon ho sa mga gasgas na yun, wear and tear, para ho hindi yun mag-bleed, ang gagawin ho ni cholesterol, normal tendency niya is what? Tatakbuhin niya ho yun, pupuntahan niya yun, at tatakpan niya yun para hindi siya mag-bleed. So, heroic, di ba? Hero ho si cholesterol sa pagtatakip. Ang problema, pag palagi hong ganun, nagbi-build up ho. No? So, kapal ng kapal ho yung mga plaque formation ng cholesterol hanggang sa mabarahan na ho yung ugat. Kaya it is very important na ang hypertension ho natin nakokontrol o inuman nyo ho ng maintenance and healthy lifestyle. Mali ho yung mga naririnig ninyo sa kapitbahay nyo, mag-a-advise sa'yo na huwag kayong uminom ng maintenance for high blood kasi baka masira ang kidney. Mali po yan. So lalo hong masisira ang kidney ninyo at mauuwi kayo sa dialysis pagka ho ang BP ninyo mataas. So, syempre ho, gasinulid na nga lang. Pag high blood kayo, sisikip pa ho yun. So pag sobrang taas ang BP nyo, halos hindi na ho makapasok ang blood doon sa kidney. So ang HDL naman ho, high density lipoprotein, siya ho nagtatanggal ng cholesterol sa blood and arterial wall. Binibit-bit ho ito uli sa liver para mailabas for excretion. And good ho ang HDL pagka mataas siya. Kasi nga siya ang nagbibit-bit ng cholesterol from the blood back to the liver. Ang VLDL ho, mainly carries triglyceride naman ho. And also contributory din ho ito sa plaque formation. So ganito ho yun, para ma-imagine ninyo. Yung liver ho, kasi nga kailangan din ng katawan natin ang cholesterol, isesend niya ho to different parts of the body ang LDL. Kaya lang, pag excessive, sobra na hong taas, may mga naiiwan ho doon sa ating ugat. Tatago ho sila doon, nakadikit sila doon, no? So, kaya importante na ang HDL good cholesterol ninyo ay mataas. So, may magbibit-bit ho
may mag-aalis ng ating LDL bad cholesterol sa mga arteries, ibabalik niya sa liver for excretion. Pero pagka ang cholesterol niyo ho nasa normal level lang, wala hong naiiwan doon sa blood and arteries. Normal level ng ating mga cholesterol, total cholesterol, ang ideal ho is just 180 and below. Ang LDL ho kailangan less than 100 or pag high risk po yung tao, halimbawa obese, may high blood, may diabetes, less than 70 ang pag high risk. Ang good cholesterol naman ho, mas maganda kung greater than 60 kasi protective ho ang role niyan. Pagka less than 40, ganun kababa, very risky rin po yan. Triglyceride, kailangan less than 115. Sasabihin ng pasyente, doktora, halos hindi na nga ako tumitikim kahit isang patak ng oily foods. Bakit to? Mataas pa rin ang cholesterol ko. Okay. The answer to that is, ang cholesterol ho, 1/3 lang ang galing sa pagkain and 2/3 ho niyan galing sa liver. So kung ang liver mo is fatty liver o may iba ka pang problema sa atay, o syempre ho, magpuproduce ho yan ng mataas na cholesterol. Kaya dyan ho papasok ang ating detox. So, kailangan ho, nagdi-detox kayo palagi, ideally every 3 months para ho laging malinis yung atay ninyo. Then after detox, saka kayo paiinumin namin ng supplementation sa liver. Kasi ang liver ho, nag-cell repair ho yan. So, kailangan may detox kasi pag wala akong detox, inom lang kayo ng ilong ng supplementation sa liver, ilalabas nyo rin ho yun, matatapon lang yun because there is no space inside the liver para i-accommodate yun. So, hindi lang ho nakikita sa ultrasound, but pag fatty liver ho kayo aside from fats, puno na ho yan ng stones. Actually, that is the gallstone. Na pag masikip na ho sa liver ninyo, nahuhulog ho or natatapon sa ating gallbladder. Ang nakikita ho sa ultrasound, yung gallstone lamang sa gallbladder. But ang reality ho noon, yung liver nyo puno ng stones. Kaya yung detox, lalabas ho yun sa pupo ng pasyente. Kaya, malilinis ho yung atay, no? Magkakaroon ho ng space. And after detox, paiinumin natin ng sustansya sa atay ang pasyente para ho mag-cell repair into a healthy liver cell again. Yan ho ang isang kagandahan ng ating liver, may cell repair. While, babanggitin ko na naman, ang puso ho, walang cell repair. Kaya ang heart, kailangan pinakaiingatan natin yan. At isa na ho ang hypertension sa sumisira niyan. Kailangan ho yan aalagaan dahil pag nasira po yun, wala pong cell repair. Anong nangyayari pag masyadong mataas ang cholesterol? Nagkakaroon ho ng build-up ng atherosclerosis sa arteries. Siyempre, nagkokoso yan ng narrowing or pagkipot ng ugat. So therefore, tapos ho tumitigas. Therefore, mahihirapan ho yung blood na dumaan. Peripheral artery disease, nagre-reduce ho ang blood flow sa mga lower extremities. How to control cholesterol? Siyempre ho, maganda, exercise, weight management. Huwag ho kayong magpapa-obese. And if you are smoking, then stop smoking. Take your maintenance like statins, fibrates, niacin, and others. And the most important is do detoxification program. Basic na basic ho yan. Why? Ang root cause ho ng halos lahat sakit at nagdo-domino effect throughout all our body is a fatty and dirty liver. How about yung ating hong anti-cholesterol? No, we call it statins. Ang benefit ho niyan, nakaka-reduce ho yan ng risk ng cardiovascular events. Na ibababa ho niyan ang bad cholesterol, which is contributory sa plaque build-up sa arteries, which we call atherosclerosis. Nakaka-decrease risk ho yan ng heart attack, stroke, and peripheral artery disease. So, kaya ho importante na kung mataas ang cholesterol ninyo, dapat ho umiinom kayo niyan. Nai-improve din ho nito ang blood vessel health. Nakaka-promote ito ng better blood flow by preventing or reversing atherosclerosis. Nakaka-reduce din ho ito ng arterial inflammation. And also, nakaka-stabilize ho ito ng plaques, yung bara, na mag-rupture and cause blood clots. Nakaka-improve din ho ito ng longevity, pampahaba ng buhay, especially sa mga high-risk individuals like diabetics, hypertensive, or those na nasa family history ng sakit sa puso. Now, disadvantages. So, meron din hong disadvantages or side effect but very minimal. Kumbaga, sinasabi nga ho natin na the benefit outweighs the side effect. So, kung mas malaki ho ang benefit, kailangan. Yung mga muscle-related symptoms,
tulad ng myalgia, masasakit ang muscle, rhabdomyolysis, all those rare naman ho ito. When you say rhabdomyolysis, sa muscles ho ito. Tulad ho ng mga pinapaddle sa mga fraternities. Kakapaddle ho nila, nabe-breakdown yung muscle, lalabas ho yung content o loob ng muscle, which is tulad ng myoglobin, creatine, at meron pa hong iba. Now, itong myoglobin, siyempre, hindi naman siya dapat nasa blood, dapat nasa loob lang siya ng muscle. So, ang mangyayari ho, pag nakapasok ho ito sa kidney, babara ho siya kasi nga sobrang liit ng capillaries natin sa kidney kasi sinulid nga ho eh. Pag bumara ho yan, magkakaroon ho ng acute kidney injury ang pasyente. Kaya nakita nyo, yung mga nagpapadal na yun sa fraternity, wala naman hong alam yan sa health. So, kaya ho, if I were you, if I were the parents, I will not allow my children to enter into sorority or fraternities. Ang advantage lang naman ho ng may frat kayo at sorority ayan, pag may mga exam, may leakage kayo. Number 2, yung camaraderie. No? Ibig sabihin, kailangan pagka iinom kayo ng statins, dahil kailangan. Dahil high risk kayo, high blood na kayo, diabetes pa, mataas pa ang cholesterol. Kailangan nyo ho kasi yan for protection. Mag-detox ho kayo lagi at uminom kayo ng supplement sa liver para ho yung SGPT, SGOT nyo ay hindi ho tumaas. So, medyo sasanggahin nyo ho ng supplementation kung saan yung organ na tinatamaan ng anti-cholesterol. Wala naman ho kasing perfect na drug na walang side effect. But if it is minimal and napakalaki naman ng benefit, ma-stroke ka, ma-heart attack ka, bigla lang, wala ka na. Kung mas malaki ang benefit, then we need to take it. Mag-supplement na lamang ho para sa liver. And we are coming up with a book, malapit na ho, siguro araw lang or weeks. The title of the book is Unveiling Diabetes. So dito nyo malalaman, hahawiin na po natin ang nakatakip sa katotohanan ng kasong o ng sakit na diabetes. Para ho makuha natin ang word na cure. No? Pag sinabi natin cure, kahit di ka na uminom ng gamot, magaling ka na. Sa ngayon ho, ang ginagamit natin is what? It is just control and suppression of sugar. Abangan nyo ho yung book at napakaganda ho ng laman nito. Yung mga matataas ho ang creatinine at dinadialysis, so meron ho tayong PRP, platelet-rich plasma, wherein nagse-cell repair ho ito, cell regeneration and tissue healing of the damaged kidney. Di ho ba ang taong may CKD o mataas ang creatinine? So 75% of the kidney is already damaged. So kailangan ho ng something that will do cell repair and tissue healing, wherein dialysis and kidney transplant, hindi niya ho nagagawa yon. And ang PRP ho is 100% autologous, meaning it is coming from our own blood. No? So wala ho siyang synthetic chemicals and pwede ho natin gamitin ito as a complementary approach alongside with your current medical management, whatever ang ginagawa nyo as of now, dialysis or pre-transplant care. And yung pagdadialysis nyo po, it will not cure your damaged kidney. So, ipinaglilinis lang ho kayo ng blood na marumi na kasi hindi na ho kayang gawin ng ating sariling kidney. At yung mga na-kidney transplant naman ho, hindi ho alam ng pasyente na kadalasan ay iinom ho sila ng immunosuppressant or immunosuppressive drugs para ho hindi i-reject yung kidney nila. So, magiging very prone to infection ng pasyente. Ang kadalasan ho nangyayari, ang kinamamatay ng pasyente is infection like pneumonia. Hindi ho yung CKD. And take note na kahit ilang beses ho kayo magpa-kidney transplant, kung yung root cause ho, which is diabetes and hypertension, ay hindi ho na-address, sisirain niya rin ho uli yung bago niyong kidney. So,